Pumunta ako ng Elite Motorbike Sales and Corporation dito yan sa San Agustin, Dasmariñas, Cavite. At ito ang motor na aking nasilayan. Boss Motovlog. Bago matapos ang taon ay bagong kulay din ang inilabas ng Honda Dio. Ito ay scooter na may maliliit na gulong. Tamang-tama pang araw-araw, pang biyahe, pang sundo sa eskwela at pamamalengke. Yung tipong mabilisan. Wala nang arte-arte, sibat na agad. Yan ang Honda Dio. Maaasahan mo at siguradong pang matagalan. Ang motor na ito ay legacy na. Matagal na po at matagal nang nagsimula ang Honda Dio mula pa nung 2-stroke. Syempre, in-improve nila yan. 4-stroke na ngayon at ibang-iba na ang forma kaysa sa nauna. At napakaganda at napakalapad ng kanyang mga ilaw. Ang ilaw nito ay LED na, yung pinaka headlight. Yung mga turn signals naman ay bulb type. Pero napakalapad yan mga bossing, kung makikita nyo ng personal yan. At sa bagong kulay nito, sigurado magugustuhan to ng mga millennials ngayon. Napakaganda, napaka-simple ng disenyo. Matte black. At ang nakikita nyo ngayon ay ang kanyang daytime running light. Napaka-simple. Bago na rin ang linya ng mga decals nito. Makikita mo yung logo ng Honda magkabilang gilid dyan. At meron pa rin yung reflector para naman kung sakaling matapatan ng liwanag yan, very visible ka. Mapagabi o umaga man, ayos na ayos. Very good siyang ano na yan, reflectorize na yan. Syempre, ang gulong mo, size 10 po yan, harap at likod. Tubeless pa. So, saan ka pa, ano? Syempre, pagka tubeless ang gulong mo, maganda yan. Kahit mapalong ride ka, hindi ka mag-aalala na mabubutasan ka ng gulong basta meron kang sealant. Sigurado, matibay at malayo-layo mararating ng motorsiklo mo. Hindi din mawala ang gulay board as always. Yan ang pinakakailangan, lalo na pag scooter ang hinahanap natin. Gulay board po ang una-una natin kinukonsider. Yung meron tayong mapaglalagyan ng mga gamit, mga kung ano-anong pinamalengke natin, kung ano-ano pa. At pwede mo rin minsan isang pa yung anak mo dyan na maliit, lalo na pag naggagala-gala kayo sa subdivision. So ayos na ayos tong gulay board, very useful yan. Sa kanyang dibdib, dito makikita natin sa may bandang kanan, ayan po, pagka malamig ang ano nyo, motorsiklo, hard starting kumbaga. Actually hindi na ginagamit to, pero meron pa siya dito, no? Choke ang tawag dyan mga boss. Hilahin mo lang pagka medyo malamig ang ano mo, ang makina, para mabilis po siyang mag-start. Kalimitan ginagamit to sa ibang bansa, yung mga tag-yelo, yung mga malalamig na lugar gaya sa Japan, ayan. Pero sa atin naman kasi hindi na masyadong ginagamit yan. At dito sa may bandang kanan natin mga bossing, sa may dibdib pa rin, ayan po, integrated na ang seat opener nyo, on and off ng inyong ignition. Kumbaga ito na yung susian nyo. At meron din yan lock, ano, pwede mong i-lock para hindi mapasok ang susi dito. Yan na din yung nagsisilbi yung anti-theft. So syempre sa panel mo, napaka-sporty ng design at yung lahat ng mga kailangan mong detalye para sa motorsiklo mo. Speedometer, tapos fuel gauge, nandyan na rin po. At odometer, nandyan na rin po. Makikita mo lahat ng mga kailangan mong detalye para malaman mo kung ano na ang tinatakbo ng motor mo nandyan. Baka kailangan mo na magpagas, andyan makikita mo. Pagdating naman sa mga buttons nyo o yung mga pindutan, napaka-solid ng mga ano yan, mga materialis na ginamit. Pag pinindot mo, alam mo talagang matibay yung kalidad na ginamit ng mga pyesa dito. Kasi alam nyo, may mga iba kasing pyesa ng motor na hindi naman sa pag syempre mumurahin ng motor. Lalo na mga China bikes, ano. Kalimitan pag pinindot-pindot mo na yung mga buttons na yan, alam mo na agad na mahuna mahina. Kasi ramdam mo sa materialis. Pero dito, solid po. Honda po kasi talaga magaganda ang materialis. Yan, dito naman sa may bandang kanan nyo, yan, ignition switch po. Button, ignition button, ayan. At syempre, nandiyan pa rin yung handlebar grip nyo. Parang classic na classic pa rin, no? Inspired siya sa mga unang disenyo pa ng Honda Dio. At napakalapad din ng upuan nito. Kung mapapansin nyo, napakalaki ng upuan nito. Napakalambot niyan. Sigurado, kahit pang long ride, hindi kayo basta-basta mangangalay dito. At yung decals dito sa may bandang gilid, magkabila yan. Ayan, makikita nyo. Matte black. Tapos Dio, makikita natin dyan. Ang ganda niya, no? Talagang napaka-minimal lang ng design. Pero ang ganda niya sa mata. Lalo na pagka matte black, tapos may lining na ganyan. Dio, tapos puti lang yung lining. Ang ganda ng kombinasyon.
Dito naman wala pa siyang heat guard. Pero kumbaga, kayo na pong bahala maglagay ng heat guard nito. Kumbaga nakaabang na yung lagayan. So, syempre, pag-usapan naman natin yung specs nito. Ito ay mayroong 109cc. 4-stroke po ito. Single overhead cam. At ito ay pinapalamig ng air cooling system. At ang kanya namang maximum power, 5.89 kW at 7,500 RPM. So, ayos na rin para sa isang 110cc. At hindi naman kabigatan nito dahil nga maliliit lang yung gulong, pero ang maganda doon kahit maliit siya, makapal naman, tubeless pa. So ang kagandahan ng resulta mga bossing, stable pa rin po kayo sa kalsada. Syempre yung center of gravity nyo mababa lang, hindi siya mataas kagaya ng ibang mga motor. Drum brake pa yung magkabilang gulong yan, at yung kanyang capacity naman ng U-Box capacity niya, pwede kayong magkarga na hanggang 14.4 liters po. So ayos na ayos, malaki yung inyong compartment dito. At isa sa nagustuhan ko dito sa Honda Dio, napakalapad po ng kanyang taillight. Halos sinakop niya yung motor, napakalapad niyan mga bossing kung makikita niyo ng personal. At itong mga ilaw nito, bulb type pa rin siya, pero madali namang i-maintenance to pagka ganito, palit-palit lang po kayo ng bumbilya. Stylish din yung disenyo ng grab bar nito, napakalapad niyan mga bossing, at solid po yan, hindi po yan yung rubberize solid po na grab bar yan. So ang maganda dyan mga boss, protection na rin po yan sa inyong mga taillight kung sakaling may banggaan na magaganap. Huwag naman sana, pero malaking tulong yan, suporta po yan sa inyong motorsiklo. Dito naman sa Honda Dio, kayang mong magkarga dito ng 5.3 liters ang fuel tank capacity nito. So hindi na masama, 5.3 liters. At sabi nga ng Honda, kaya daw nitong tumakbo ng 58.3 km per liter. Yun po ang kanyang gas consumption. Syempre, yun naman po sa mga payat na tao lang, yung magagaan. Pero kung doble-doble ang size mo, mas mabigat ka, mas mababa po ang inyong kilometer per liter. So, syempre, kahit paano, yun po yung estimated na lang layo. Okay na rin yun, hindi na masama para dito sa 110cc lang naman kasi itong motor na to, hindi siya ganun ka overwhelmed. Tama-tama rin to sa mga beginner riders, yung mga nagsisimula pa lang, At sa nakikita nyo ngayon, meron din siyang pillion step. So, nakadugtong na po siya sa inyong gulay board. So, wala nang makikita dyan na parang ina-adjust pa para sa inyong pillion step. Hindi na po, rektahan na po yan dito. At isang issue dito sa motor na ito, mapapansin nyo, wala po siyang side stand. Ang mangyayari niyan, mga bossing, bibili po kayo ng mga side stand yung available sa mga marketplace, o kaya naman sali po kayo sa mga GC, alam nila kung saan makakabili niyan. May nagbebenta po niyang side stand na yan. Madali lang naman, kumbaga nakaabang na po dyan yung kakabitan ng side stand nyo. Side stand na lang po ang bibili nyo para meron po kayong side stand ng Dio. At kahit wala po kayong side stand, meron naman po kayong sabitan ng mga gulay. Kumbaga may gulay board na kayo, meron pa kayong sabitan ng mga kung ano-ano pwedeng sabin, plastic, di ba? Kung anong napamili nyo. So meron pa rin po yan. At para naman sa presyo ng motor na ito, dati kasi nung unang labas to, nasa 45,000, 46 lang po ang presyo nito. Pero ngayon ilang taon na rin na po nakakaraan, So 2 taon na rin mula nang nailabas tong bagong Dio dito sa ating bansa. Ang presyo niya na po ngayon is 62,400 SRP po. Depende po yan mga bossing sa mga kasa na mapupuntahan nyo. Nag-iiba-iba po yan conforme sa kasa. Syempre may mga tubo sila, may patong sila dyan ng konti. So yan, ang Honda Dio. At may dagdag ko rin po pala mga bossing, sa preno nito, naka-combi brake po ito. Once na nagpreno po kayo sa harap, sumasabay na po yung preno nyo sa likod. So saan ka pa? Full pack ng technology, safety features, at napakaliit lang ng motor Pero marami at malayo-layo na po ang magagawa nyo, mararating nyo dito sa Honda Dio na to.